Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Dito na naman si Aling Marie ang magbibigay na naman ng opinyon regarding sa mga pangyayari sa investigasyon kay Duterte sa Quadcom na inabot ng kung ilang oras. Ano po? Sa atin pong panonood at sa ating mga nakita ay lumabas ang tunay na katauhan ni Duterte at samot-saring attitude ang kanyang ipinakita. Ugaling Ruso ang talagang ugali ni Duterte. Siya po ay bastos, pilosopo, mayabang, palaaway, at tila hindi siya masaya hanggat hindi siya nakakapagmura o nakakapangamba na mananakit. Yan po ang napagmasdan natin kay Duterte. Unang-una na po kay Congresswoman Arlene Brosas nung tinanong siya, no? Ang tanong po ni Congresswoman Arlene Brosas ay, tama ba na tawagin po itong EJK Davao Model o Davao Style? Ang sabi po niya, I cannot control hindi niya itinuloy. And siguro po ang sinasabi niya hindi niya makontrol ay ang kanyang inis, no? And ang tanong ni Miss Arlene Brosas ay yes or no Davao Style. Sabi niya, ang sagot naman ni Duterte ay do not ask me to answer yes or no. You are not investigator. So, namiloso po pa si Duterte, no? So, sa kanya lang na ginawang ito, ay tunay na siya ay nagpakita na siya ay nasapul sa tanong na ito ni Miss Brosas. At na-feel niya ang tanong kaya sinagot niya na di ka investigator. Obvious ang Duterte na di kayang sagutin ang tanong ni Miss Brosas ng yes or no, no? Tinanong lang naman siya tama ba na tawagin po itong EJK Davao Model or Davao Style? Yan. Hindi po niya ito sinagot ng yes or no sapagkat ang kanyang sagot ay hindi ka investigador. Huwag mo akong tanungin. So napakasama po ng dating ni Duterte dito una pa lang, no? Pangalawa, tila na-triggered si Duterte sa mga bank waiver. Kapag bank waiver na ang pinag-uusapan, at talagang hindi na siya magkaintindihan, no? Kung paano siya mangangatwiran. Lalo na't si Senador Trillanes ang kanyang kaharap. Kaya nung mapikon siya, pinagtangkaan niya na nabatuhin ng microphone si Senador Trillanes. Matinding katarantaduhan ang alam ni Duterte para lang mapaligoy-ligoy niya ang investigasyon. Marami siyang ginawang pandidistract, marami siyang ginawang pang-delay tactics sa investigasyon. Kaya humaba ng humaba. At ito po ay upang makapag-gather siya ng mga pambabash ng kanyang mga tagasunod, ng kanyang mga supporters. Halata naman po na sinet up nila ang Quadcom nitong mga bashers, no? Kung makikita nyo lang po, kung mapapansin nyo sa live ng Quadcom, puro Dutertards or puro DDS na mga balahura ang mga nagkokomento. Iilan lang ang masasabi natin na talagang lumalaban, no? At reaction na lang ang makikita sa ating mga supporters dito sa Quadcom.
Bagkos ang mga balahurang salita, mga kababuyang salita ay nagmumula lahat sa mga DDS. At dito malamang ginaganahan si Duterte, no? Sa kanyang pamimiloso po, pambabastos, no? Mambabastos muna siya bago siya humingi ng sorry, ng pasensya, no? Nakakailang salita na ang mga taga-Quadcom na irespeto. Sila ay nasa isang conference room na dapat ay irespeto at igalang. Pero, ang ginagawa ni Duterte after niya mambastos, kanya itong hinihingian ng sorry. No? Kaya po dito makikita rin na may inaambaan pa siya ng suntok na ang tingin ng mga nanonood ay si Senadora Leila de Lima yon, no? Kasi hindi naman siya tinitingnan ni Senadora Leila de Lima. Tiningnan lang siya ni Senadora Leila de Lima nung dinampot niya yung microphone para ibato kay Sentry. Itong matandang ito, nakakaawa man dahil tayo may respeto sa matatanda. Nakakaawa man tingnan itong si Duterte. Hindi ka rin talaga makakaramdam ng tunay na awa. Kasi, unang-una, napakasalbahe talaga at napakabastos. Yung paghingi niya ng dasal kay Congressman Akop ba yun? Siya po ay hindi kay Congressman Akop yun, doon sa isa. Siya po ay ang na-feel ko po kay Duterte doon, nang aasar. Inaasar niya ang isang pastor. Yung sinabi niya na siya ipagdasal. Hindi po ba ito ay gawain ng isang batang talagang masasabi natin bulastong? Magre-request siya, tapos tila inaasar niya yung pastor na kongresista, no? Kaya, alam nyo itong klase ni Duterte, sasabihin niya pa na ayaw niya mapunta sa impyerno. Nandito pa lang siya sa lupa, impyerno ng buhay niya. Diba? Kasi gawain ng isang demonyo yung kanyang ginagawa. Ando na tayo Meron din tayong mga tatay. Kaya nafe-feel natin ang isang matanda na dapat talaga irespeto sana. Pero sa kagaya ni Duterte, paano ka re-respeto sa kagaya ni Duterte? Unang-una, inamin niya na talagang siya ang pumapatay. Pangalawa, lagi niyang hinahamon ng mga tao na magdemanda. Yung isang kongresista ng party list na DDS, no? Itong si ano nga bang pangalan nito? Itong si wait lang po itong si Cardema, no? Itong si Cardema, bakit pinayagan ng Quadcom itong klase ng ganitong kongresista, congresswoman na wala namang kaalam-alam? Abay, pagpasok, ang ginawa, pinuri ng pinuri ang mag-amang Duterte. Hindi investigasyon ang kanyang ginawa. Bagkos ay pamumulitika. Sapagkat kaya natin nasabing pamumulitika, bakit daw nung panahon ni ganito, ni ganyan, ay hindi na-imbestigahan ang mga na-rape, ang mga kung ano-ano, mga pinatay? Hindi naman yun matatawag na EJK or war on drugs. Walang war on drugs, walang EJK, walang kill, kill, kill. At walang maituturo ang mga ni-rape at pinatay sapagkat hindi nila nakilala ang mga pumatay at nan-rape. Etong
mga kill na ito, may umamin si Duterte mismo. Kaya may investigasyon sa kanya na nagaganap. Kaya itong kongresista na to, itong si Cardema, ito yung mga napaupo na sinisweldohan ng taong bayan na walang naintindihan. Bakit pinayagan ito na isang DDS na ang ipinakita ay pagtatanggol sa kriminal? Kriminal naman na matatawag natin si Duterte kasi inamin niya na siya talaga ang nag-utos na patayin, ang nag-utos na encourage ang tao na lumaban at kung lalaban ay patayin. At siya rin ang pumapatay ng mga kapulisan daw, ng mga kriminal sa Davao. Walang due process pero tinawag niyang kriminal. Walang napatunayan na kriminal ang isang taong pinatay niya. Kung kaya't ngayon, dahil inamin niya, nagkaroon ng investigasyon. Kung walang umamin at walang nagdemanda, walang investigasyon. Kaso nyo, meron pong umamin at yan ay si Duterte, kaya patuloy ang investigasyon. Yan po yung ibig nating sabihin na itong si Cardema walang naiintindihan sa batas, walang naiintindihan sa mga kasuhan, sa mga investigasyon, ay kung bakit naisalang yan para purihin pa ang isang kriminal. No? Kaya po mga kapatid, diyan po natin na masasabi talaga ang isang tao na talagang masasabi nating totoo na matatawag na natin siyang kriminal. At sa pagtatanong nga ni Congressman Teves, tinanong siya kung si Madam Leila de Lima, si Attorney Leila de Lima ay queen of all drugs. Queen of all drug lords, no? Pero ang sagot ni Duterte ay malinaw na siya ay nagkamali ng bintang. Hindi po siya nagkamali. Sinet up niya si Attorney Leila. Puro kasinungalingan at bintang sapagkat natakot siya kay Attorney Leila de Lima dahil nag-iimbestiga ito regarding sa EJK sa Davao. Ano po? So, ito pong si Duterte ay booking na pero hindi pa rin siya makasuhan. Bakit hindi siya makasuhan? Kasi kinakalap at talaga ng mga taga-Quadcom ang mga legit na ebidensya na magmumula talaga sa bunganga ni Duterte bilang pag-amin. Hindi po natin masisisi ang mga namatayan kung hindi makapagdemanda sapagkat hindi naman nila kilala ang mga pumatay na kapulisan bagkus ay inamin ngayon ni Duterte. Kung kaya't ang dapat kasuhan dito ay si Duterte. Kung meron man siyang dapat idawit, idawit niya. Kung meron man siyang mga nakasama na gusto niyang makasama rin na kasuhan, siya na mismo ang kakanta. Po? Kaya mga kapatid, abangan pa rin natin ang mga susunod na kabanata sa paghahabol ng mga biktima sa hustisya para sa kanilang minamahal sa buhay. Salamat po mga kapatid. Sana po nalinawan natin ang iba pang detalye ng mga nangyayari. Salamat po mga kapatid. Yan lang po ang aking maibibigay na opinyon. Salamat po.